Pagkatapos nga po mga idol ng nakakapagod na comeback win ng Los Angeles Lakers sa second overtime ng kanilang laro kontra sa Milwaukee Bucks, babiyahin na nga agad sila papunta sa lugar ng Memphis para kalabanin naman ang Grizzlies sa pangalawang game ng kanilang back-to-back. Kaya medyo nakakapagod nga ito isipin para sa lahat ng kanilang mga malalaro, lalo na kay Anthony Davis na naglaro ng 52 minutes. Ibig sabihin malaki ang posibilidad na hindi ito paglaruin sa kanilang next game. Pero hindi rin naman nga ito dapat ipag-alala ng mga fans, gayong base nga sa inilabas na balita, expected na nga po na magbabalik at maglalarong muli si LeBron James kontra sa Memphis Grizzlies, since hindi rin naman nga seryoso ang iniinda nitong injury. Sadyang kinailangan lamang nga nito na magpahinga. Marami rin naman nga po ang nakakita sa kanya na talon ng talon at nakikipagbiruan sa bench ng Lakers habang kalaban nila ang Milwaukee Bucks. Kaya ready nga itong maglaro sa kanilang team na desidido para namang umangat hanggang sa pang-7 at pang-8 sa West. Yes mga idol, kahit man na ipanalo nila ang kanilang game laban sa Bucks, nananatili pa rin sila bilang pang-siyam. Ngunit sa kabila nga niyan, naibaba na nga po nila sa 2 games ang kalamangan ng Sacramento Kings at Phoenix Suns na parehong magkakaroon ng napakahirap na game schedule. Kaya maaari nga itong samantalahin ng Lakers upang umabot pa hanggang top 7. Sa kabilang banda, dahil nga po sa paglamya ng Milwaukee Bucks sa Lakers, halos lahat nga ng kanilang mga fans nadismaya. May ilan nga po ditong sinisi pa ang mga referee sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks gamit ang kanilang social media. Maging si Giannis Antetokounmpo, binanatan ang mga referee, lalo na si Tony Brothers. Ayon nga po sa naging pahayag nito, kahit man ayaw niyang mapatawa ng malaking multa, question pa rin naman ito ang hindi niya pagkakasungkit ng foul sa ginawa nilang alley-oop play ni Chris Middleton sa huling segundo ng fourth quarter, kahit malinaw kinapitan siya ni Anthony Davis. Pero kasabay nga po niyan, aminado pa rin ito na hindi niya pwedeng isisi sa mga referee ang pagpapabaya nila na maprotektahan ang kanilang 19 points na kalamangan. Gayong kung siya nga ang tatanungin, marami nga daw talaga silang namintes na tira sa kanilang laro, plus napakalamyari naman ang kanilang depensa, lalo na sa perimeter, na siyang rason bakit nag-init ng husto ang shooting ng mga player ng Lakers. Samantala, sa naging Battle of the 6th place nga po mga idol ngayong araw, nagawa nga po ng Dallas Mavericks na mapatumbaan Sacramento Kings matapos ma-outplayed ni na Luka Doncic at Kyrie Irving, sina Domantas Sabonis at De'Aaron Fox. Kaya dahil dyan, nasolo nga po nila ang top 6 sa West. Ngunit ang mas mahalaga ngayon sa kanilang team ay napanatili nga po nila ang kanilang hawak ng momentum sa pagkaka-extend ng kanilang team sa 5-game win streak. Maliban dyan, habang papalapit na nga ang pagtatapos ng season at ang pagsisimula ng playoffs, mas naging solido nga po ang chemistry ng kanilang mga players, especially ni na Doncic at Irving na parehong naka-activate na ang playoff mode, since hindi nga kagaya ng mga daan nilang laro, mas agresibo na nga ang dalawang ito. Wala na rin naman nga silang sinasayang pa na play, gayong sinisigurado nga po nila na maipapasok nila ang bola at makakagawa ng puntos kahit ano man ang mangyari. So that's it mga idol, ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.